Sa gitna ng Cordillera, kung saan ang mga ulap ay sumasayaw sa mga taluktok ng bundok, naroon ang Banawe Rice Terraces. Isang hagdan-hagdang tanawin na gawa ng mga kamay ng mga Ifugao, isang paalala ng kanilang matinding pagsisikap at pagmamahal sa kanilang lupain. Ngunit higit pa sa kagandahan, ang Banawe Rice Terraces ay nagtataglay ng mga kababalagahan na nagkukwento ng mga alamat at paniniwala ng mga katutubo. Si Anya, isang dalaga mula sa Maynila, ay naglakbay patungo sa Banawe upang masaksihan ang kagandahan ng mga terraces. Habang siya ay naglalakad sa makitid na daan patungo sa tuktok, narinig niya ang mga bulong ng hangin na parang mga tinig ng mga espiritu. Ang mga matatandang babae na nakasalubong niya ay nagkukwentuhan tungkol sa mga anito, ang mga espiritu ng mga ninuno na naninirahan sa mga terraces. Ang mga terraces ay sagrado, sabi ng isang matanda. Dito naninirahan ang mga anito na nagbabantay sa ating mga pananim at sa ating mga buhay. Sa gabi, habang nakaupo si Anya sa isang kubo, nakinig siya sa mga kwento ng isang matandang lalaki. Ikinwento nito kung paano nilikha ang mga terraces ng mga Diyos at Diyosa, at kung paano pinuprotektahan ng mga anito ang mga tao at ang kanilang mga pananim. Ang mga terraces, ayon sa alamat, ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga Ifugao sa kanilang lupain. Ang bawat hagdan ay isang simbolo ng ating pagsisikap, sabi ng matanda. Ang bawat butil ng palay ay isang bunga ng ating pagmamahal sa ating lupain. Kinabukasan, naglakad-lakad si Anya sa mga terraces. Nakita niya ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay, ang mga bata na naglalaro sa gitna ng mga hagdan, at ang mga matatanda na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang koneksyon ng mga tao sa kanilang lupain. Ang mga terraces ay hindi lamang isang tanawin, sabi ng isang magsasaka. Ito ay ang ating buhay, ang ating kultura, ang ating pagkakakilanlan. Nang papalubog na ang araw, naglakad si Anya sa isang maliit na simbahan sa tuktok ng terraces. Sa loob, nakita niya ang mga larawan ng mga anito, at naramdaman niya ang presensya ng mga espiritu. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Anya ang kababalagahan ng Banawe Rice Terraces. Hindi lamang ito isang tanawin, kundi isang simbolo ng kultura, paniniwala, at pagmamahal ng mga Ifugao sa kanilang lupain. Ang Banawe Rice Terraces ay isang paalala na ang kagandahan ay hindi lamang nasa panlabas na anyo, kundi sa mga kwento at paniniwala na nagkukwento ng kasaysayan ng isang lugar. Ito ay isang lugar na nagbibigay inspirasyon sa paggalang sa kalikasan at sa mga taong nagtataguyod ng kanilang kultura. Ang Banawe Rice Terraces ay itinuturing na isa sa mga pinaka-iconic na tanawin sa Pilipinas. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site at isang patunay ng matinding pagsisikap ng mga Ifugao sa paglikha ng mga hagdan-hagdang taniman na nagsisilbing kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Ang mga terraces ay nagtataglay ng mga sinaunang pamamaraan ng pagsasaka na nagpapakita ng kanilang matalinong paggamit ng mga likas na yaman. Maraming mga tao ang naglakbay patungo sa Banawe upang masaksihan ang kagandahan ng mga terraces. Ang mga turista ay nagtatamasa ng paglalakad sa mga hagdan, pagkuha ng mga larawan, at pag-aaral tungkol sa kultura ng mga Ifugao. Ang mga karanasan ng mga tao sa Banawe ay iba-iba, ngunit ang karamihan ay nagsasabi na ang lugar ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, paggalang sa kalikasan, at pagpapahalaga sa kultura. Ang Banawe Rice Terraces ay isang lugar na nagpapakita ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ito ay isang patunay na ang mga tao ay may kakayahang lumikha ng mga nakamamanghang tanawin na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.